Ngayong umaga, gusto ko po kayong kausapin tungkol sa kung paano gumawa ng mas mabuting mga desisyon. Ganito po ang ideya, okay? May dalawang posture tayo sa buhay. Ang isa ay ang paniniwala na ang bukas ko ay paulit-ulit na pag-ulit lang ng kahapon. Ang tawag sa ideyang yan ay despair. Ito ang panloob na conviction na ang bukas mo ay magiging katulad lang ng kahapon mo. 3 henerasyon na tayong mahirap, kaya baka maging pang-4 na rin tayo. 3 henerasyon ng may addiction or abuse, kaya ganun pa rin. Sa madaling salita, ang kwento mo ay paulit-ulit na lang. Pero dito sa Favor Church, naniniwala tayo na hindi kailangang manatiling paulit-ulit ang kwento mo. Kaya ng Diyos na pumasok sa kahit anong broken story at simulang isulat muli ang mas magandang narrative para sa buhay mo. Ang angkop na salita dito ay surprise, hope, wonder, awe, o sa theological na kahulugan, resurrection. Hindi mo talaga alam kung ano ang gagawin ng Diyos ngayon para baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang isa sa mga paraan para makasama tayo roon ay ang pagpili na gumawa ng mas mabuting mga desisyon. Kadalasan, ang kalidad ng binagong narrative ay hindi nakadepende sa malalaking moments, kahit na sana ay maranasan natin ang mga ito kasama ang Diyos. Sa pangkalahatan, ang pang-araw-araw na buhay ay tungkol sa kung magsusurrender ka ba ngayon sa risen Christ at gagawa ng magagandang desisyon. At may ilang mga filter tayo para sa decision making mula sa pinakamasama hanggang sa pinakamabuti. Ang pinakamasamang filter sa decision making ay ang pagiging isang psychopath. Kaya kung isa kang psychopath, nakikiusap ako na itigil mo na yan at humakbang pasulong. Ipinapalagay ko naman na dahil nagpunta ka sa simbahan ngayon, malamang hindi ka naman psychopath. Pero statistically, sa dami ng tao dito sa loob, may 2 psychopath sa kwartong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyo na gawin ang inyong next step. Ang susunod naman na filter ay ang pagiging sociopath, na mas mabuti ng kaunti sa psychopath pero hindi pa rin sapat. Ang kasunod naman ay apathy. Naririnig ninyo ang salitang path sa bawat isa sa kanila at may kinalaman ito sa ating posture sa paggawa ng desisyon. Ang apathy ay ang pag-iisip na kung ano ang mangyayari, mangyayari talaga. Kumbaga, ganito na tayo noon pa kaya hayaan na nating maulit ang kwento. Kung nabubuhay ka sa apathy nang walang kahit anong intensyon, hindi mo naman kailangang magplano na mabigo. Kapag wala kang intensyon, ang failure ay kusang magiging bahagi ng buhay mo. Hindi mo kailangang planuhing maging broke o kapusin sa pera. Kailangan mo lang na walang financial plan at ang kahirapan na ang kusang lalapit sa iyo. Hindi mo rin kailangang planuhing maging unfit. Kailangan mo lang na walang fitness plan at magiging unfit ka na lang talaga. Ganoon po iyon, kaya ang apathy ang kasunod na pinakamasamang filter. Pero ang kasunod na filter ay mas mabuti ng kaunti at ito ay ang pag-iisip lang kung ano ang tama at mali. Mabuti ito kumpara sa unang 3, pero hindi pa rin ito magandang filter. Ito talaga ang unang kasinungalingan sa Biblia at sinabi ito ng isang nagsasalitang ahas. Kapag sinabi ng mga manunulat ng Biblia na may nagsasalitang ahas na nagsinungaling, paraan nila iyon para sabihing napakalaking kasinungalingan nito. Ang kasinungalingan ng ahas ay kaya mong kontrolin ang buhay sa pamamagitan ng pag-alam sa mabuti at masama. Pero ang totoo ay hindi po pwede iyon. Maraming bagay na hindi naman mali, pero hindi lang talaga wise at kapaki-pakinabang, kundi medyo dumb pa nga. Pwede kang maging hindi mali at maging dumb ng magkasabay. Kaya gusto ko pong magbigay ng mas magandang filter sa atin. Kung maaari po sana, paki-cancel muna natin ang ingay ng linggong ito sa susunod na 35 minuto. Tingnan natin kung ano ang ipapakita ng Diyos sa atin ngayon. Ipinapangako ko, kung hindi lilipad ang isip ninyo at i-apply natin ito, sasamahan tayo ng Panginoon na isulat muli ang ating narrative pasulong. Para sa akin, ang pinakamagandang filter para sa decision making ay matatagpuan sa simula pa lang ng kwento sa Biblia. Ito ay sa Genesis 25, isang kwento tungkol sa 2 magkapatid na nag-aaway dahil sa isang mangkok ng stew. Ganito po ang nakasulat doon. Lumaki ang mga bata at si Esau ay naging isang mahusay na hunter at tao ng parang, habang si Jacob naman ay tahimik lang at nanatili sa mga tent. Minahal ni Isaac si Esau dahil mahilig siya sa karne ng hayop sa gubat, pero si Rebecca naman ay mas mahal si Jacob. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng stew, dumating si Esau mula sa parang nagutom na gutom. Sabi niya kay Jacob, "Dali, bigyan mo ako niyan, niyang pulang stew na yan, gutom na gutom ako." Kaya naman tinawag siyang Edom.
Isa po itong Jewish joke na hindi natin agad mapapansin sa English. Ipakikita ko sa inyo mamaya, pero ito ay isang Jewish writer na gumagawa ng Jewish joke. Maiintindihan din ninyo ito mamaya. Sumagot si Jacob, ibenta mo muna sa akin ang birthright mo. Sabi ni Esau, aba, mamamatay na ako sa gutom. Siguro naman ay sasang-ayon tayong lahat na OA o exaggeration. Iyon, pumasok lang siya at hindi naman talaga mamamatay. Pero sinabi pa rin ni Esau, ano naman ang silbi ng birthright sa akin? Kung nagno-notes po kayo, iyan ang pinaka-importanting pangungusap. Ano naman ang silbi ng birthright sa akin? Sa Biblia, sa rabbinical literature at sa New Testament, si Esau ang itinuturing na pinaka-godless na tao sa buong kasulatan dahil sa tanong na yan. Sumagot si Jacob, manumpa ka muna sa akin. Kaya nanumpa si Esau at ibinenta ang kanyang birthright kay Jacob. Pagkatapos, binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at lentil stew. Kumain siya, uminom, at pagkatapos ay tumayo at umalis. Sa paraang ito, hinamak ni Esau ang kanyang birthright. Ngayon, ayon sa social science, kalahati sa atin sa kwartong ito ay narrative learners na gustong-gusto ang ganitong kwento. Pero ang kabilang kalahati naman ay mga linear learners na baka nagsisimula ng malito ngayon. Kaya para sa inyo, inihanda ko ito. Next slide po. Meron tayong isang dysfunctional family dito kung saan mas mahal ng ina ang isang anak at ang ama naman ay mas mahal ang isa pa. Mayroon din tayong lalaki na nagngangalang Jacob. Kung Jacob ang pangalan mo ngayon, magandang pangalan iyan, pero hindi mo ipapangalan ang anak mo na Jacob sa sinaunang Israel dahil ang ibig sabihin nito ay liar o deceiver. Isipin mo na lang na sinasabi sa kanya, matulog ka na liar o gawin mo ang gawaing bahay liar. Napakahirap noon, pero salamat na lang at binago ng Diyos ang pangalan niya at ginawang Israel. At si Esau naman ay isang hunter at paboritong anak ng kanyang tatay. Dumating siya mula sa parang nagutom na gutom. Sa English translation, sabi niya, dali, bigyan mo ako niyang pulang stew. Pero sa Hebrew, mas parang caveman at mas simple ang pagkakasabi. Ang sinabi lang niya ay ha-adam, ha-adam. Para sa mga Bible nerds dito, sa sinaunang Hebrew ay walang adverbs. Kaya hindi mo masasabing gustong-gusto mo talaga ang isang bagay. Ang gagawin mo ay uulitin mo lang ang salita. Halimbawa, kung kapayapaan o peace, sasabihin mong shalom. Kung malaking kapayapaan, shalom, shalom. Kaya nang dumating siya at sumigaw ng ha-adam, 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 ang ibig niyang sabihin ay, ang pula, ang pula, ang pula, mamamatay ako kapag hindi ko nakuha ang pula. Pwede rin nating marinig ito na parang, how dumb, how dumb, how dumb. Ibigay mo sa akin ang pulang bagay na iyan. At sabi ni Jacob, sige, ibenta mo muna sa akin ang birthright mo. At sumagot si Esau, ano naman ang silbi ng birthright kung hindi ko naman makukuha ang ha-adam? Kaya binago nila ang pangalan niya. Next slide po, ginawa nilang Edom ang pangalan niya na ang ibig sabihin ay red man. May kilala ba kayo na gumawa ng isang malaking katangahan noong bata pa sila kaya nabigyan sila ng nickname na naging tatak na nila habang buhay? Ganon ang nangyari rito. Ang nickname ko nga noong bata ako ay Niblet. Kaya parang sinasabi nila, uy Edom, ikaw ba yung tanga na ibinenta ang buong kinabukasan niya para lang sa isang bowl ng ha-adam? At ang nakaka-convict dito ay wala naman talagang masama sa ginawa niya. Malibang ibenta ang birthright mo para sa isang bowl ng pagkain, hindi naman dahil birthright mo yon at karapatan mo yon, pero napaka-dumb talaga ng ginawa niya. Minsan, pinalalampas natin ang mga bagay dahil hindi naman sila mali, pero sinisira naman natin ang buhay natin sa paggawa ng mga desisyong dumb. Sabi sa Biblia, hinamak niya ang kanyang birthright. Ang ibig sabihin ng salitang hamakin o despise ay ituring na karaniwan lang ang isang bagay na banal. Sa madaling salita, ang banal na pribilehiyo ng buhay at hininga na ibinigay ng Diyos kay Esau ay itinuring niyang walang halaga kumpara sa isang bowl ng stew. 10 segundo muna para sa mga Bible nerds dito. May kinalaman ito sa salitang Hebrew para sa iniquity na ang tunog ay Avon, katulad ng makeup company. Ang sinaunang Hebrew ay gumagamit ng mga simbolo o larawan, kaya ang bawat salita ay parang comic strip. Ang mga simbolo sa salitang Avon ay isang mata, isang lambat o fish hook o mga isda na dumadami. Kaya para sa kanila, ang ibig sabihin ng iniquity ay kung saan nakabitin ang mata mo, doon ito dadami. Sa madaling salita, kung saan nakatutok ang pansin mo, doon ito magiging napakahalaga sa buhay mo. Katulad ng kasabihan,
na huwag mong gawing bundok ang isang maliit na burol. Naranasan na nating lahat ito. Minsan mayroon tayong problemang nagkakahalaga lang ng 300 piso, pero ang tingin natin dito ay problema na nagkakahalaga ng 10,000 piso sa ating isipan. Sinusubukan mong ayusin ang pananaw mo at sinasabi sa sarili mong gumising ka dahil maliit na bagay lang ito at hindi malaking problema. Iyan ang avon. Ang iniquity o kasamaan sa Hebrew ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo, kundi kung saan nakakabit ang iyong mata o atensyon. Bilang dagdag na punto, tayong lahat ay naligaw na parang mga tupa. Ipinapatawad tayo ng Diyos hindi lang sa ating mga ginawa, kundi maging sa simula pa lang kung saan unang nakuha ang ating pansin. Dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman mababawasan ng ating kawalan ng katapatan. Ngayon, pag-usapan naman natin ng birthright. Wala tayong direktang katumbas nito ngayon dahil mas malaki ito kaysa sa simpleng inheritance. Ang birthright sa kwentong ito ay ang pagdadala ng pangalan ng iyong pamilya para sa kanilang kaligtasan. Ito ang lahat ng bagay na pinaninindigan ng iyong pamilya at nagbibigay ito ng karapatan sa isang tao para sa isang double portion. Dahil wala tayong ganitong kultura ngayon, iniisip natin na magandang bagay ito. Pero sa totoo lang, walang nagnanais ng double portion noon dahil hindi naman ito napupunta sa bulsa mo. Ito ay pambayad para sa lahat ng dagdag na responsibilidad. Bilang panganay sa pamilya, kailangan mong panagutan ang mga kasalanan ng iyong mga nakababatang kapatid. Bukod pa rito, sa ilalim ng Kinsman Redeemer Law, kapag namatay ang iyong kapatid, kailangan mong pakasalan ang kanyang asawa. Isipin mo na lang kung meron kang 8 kapatid na namatay at bawat isa ay may average na 4 na asawa. Ibig sabihin, makakakuha ka ng 32 asawa at lahat ng kanilang mga anak. Kaya ang double portion ay hindi napupunta sa sarili mong bulsa, kundi sa mga pangangailangan lang, tulong sa pagkain at damit. Pero hindi iyan ang pinakamahalaga ngayon. Ang nais kong maunawaan ninyo ay ang salitang birthright ay ang buod ng iyong destiny. Ito ang kabuuan ng lahat ng mga posibilidad at potensyal na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hininga. Kaya nang sabihin ni Esau na ano ang silbi ng birthright kung hindi rin lang niya makukuha ang laman ng bowl na yon, para na rin niyang sinabi na ano ang silbi ng lahat ng maaari kong maging sa Diyos kung hindi ko naman mapagbibigyan ang susunod kong urge. Kung nalito po kayo sa mga naunang bahagi, makinig po kayo ngayon. Ibuod natin ang unang bahagi sa isang slide. Next slide po. Ibinenta ni Esau ang lahat ng maaari niyang maging para sa isang panandaliang urge. Iyan po ang nangyayari rito. Sa huling bahagi ng iyong buhay, sabihin nating sa edad na 70, titingnan mo ang iyong nakaraan at makikita ang isa sa 2 narratives. Ang una ay ang paggising mo araw-araw na may layuning sundin ang lahat ng nais ng Diyos para sa iyo, kahit may mga pagkakamali ka pa. Ang naging posture ng puso mo araw-araw ay surrender at pagtupad sa mga posibilidad na ibinigay ng Diyos. O ang ikalawang narrative ay ang malungkot na katotohanan na ang buhay mo ay naging serye lang ng paglipat mula sa isang urge patungo sa isa pa. At sa tuwing ipinagpapalit mo ang permanenteng bagay para sa pansamantalang bagay, palagi ka nitong binibigo. Hinamak mo ang banal na bagay at salamat na lang na ang katapatan ng Diyos ay hindi nababawasan ng ating mga kakulangan. Pinatatawad niya tayo, ngunit ang kalidad ng ating buhay ang nakataya rito. Baka hanggang ngayon, ang kwento mo ay paulit-ulit na lang bilang isang taong nabubuhay sa urges at palaging ipinagpapalit ang birthright para sa isang bowl. Dito sa Favor Church, hindi kami gumagamit ng takot o pamimilit, kundi paanyaya o invitation. Inaanyayahan ko kayo na magkaroon ng pag-asa, surprise, at wonder sa tulong ng Spirit ng Diyos para isulat muli ang inyong kwento dahil may mas magandang buhay na naghihintay sa atin. At tandaan po natin na ang Biblia ay mas magandang basahin mula sa pananaw ng kontrabida o villain, hindi ng bayani o hero. Kapag binabasa natin ang Biblia bilang hero, inilalagay natin ang ating sarili bilang mabuting tauhan. Lagi nating iniisip na tayo ang biktima at hindi ang nagkasala. At kapag binasa natin ang kwentong ito bilang hero, sasabihin nating napakatanga naman ni Esau para ipagpalit ang kanyang birthright sa isang meal lang na pagkatapos ng 4 na oras ay gugutumin ka rin naman ulit.
Pero kung iyan ang isip mo, inaanyayahan kitang magmuni-muni at magtanong kung kailan mo rin ipinagpalit ang iyong birthright para sa isang bowl. Actually, halip na ispin lang kung ano ang tama at mali sa buong buhay mo. Paano kung itanong natin kung ang desisyong ito ba ay kabilang sa bowl o sa birthright? Ito ba ay pagpapasakop lang sa isang urge o ito ba ay pagtugon sa lahat ng maaari kong maging sa piling ng Diyos? Ang Biblia ay puno ng ganitong mga kwento dahil ang buhay ay ganoon din. May isang pagkakataon kung saan si Moises ay binigyan ng Diyos ng isang malaking birthright, ang palayain ng mga tao mula sa pagkaalipin. Napakalaking birthright nito, pero noong una ay nais itong ipagpalit ni Moises para sa isang bowl ng insecurity. Sinabi ni Moises na hindi siya mahusay magsalita noon pa man o kahit ngayong nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At sumagot ang Panginoon na siya ang gumawa ng bibig ng tao, ng bingi, ng pipi, ng may paningin at ng bulag. Sa madaling salita, may malaking birthright ang Diyos para kay Moises, pero ang tugon ni Moises ay wala siyang kakayahan o skill. Sabi niya na hindi siya marunong magsalita. Ganon din ang nangyari kay Gideon na ang birthright ay iligtas ang Israel mula sa mga Midianite. Tumanggi si Gideon dahil ang pamilya niya ay simple o mababa lang ang katayuan sa lipunan. Sabi sa kanya ng Panginoon na humayo gamit ang kanyang lakas at iligtas ang Israel mula sa Midian. Ngunit nagtanong si Gideon kung paano niya ito magagawa dahil ang kanyang clan ang pinakamahina sa Manase at siya ang pinakamababa sa kanyang pamilya. Kung susundan mo ang kanyang katuwiran, parang sinasabi niya na siya ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo para gawin ito. May malaking birthright ang Diyos para sa kanya, pero sa susunod na slide, makikita natin na ang bowl ni Gideon ay ang kakulangan sa magandang heritage. Iniisip niya na dahil matagal nang mahirap ang kanyang pamilya, hindi niya magagawa ang pinatatawag ng Diyos. Pagkatapos, mayroon namang lalaki na nagngangalang Jeremias na sa tingin niya ay bata pa siya para sa tawag ng Diyos. May malaking birthright ang Diyos para sa kanya na maging propeta sa mga bansa, pero tumanggi rin siya. Sinabi sa kanya ng Diyos na bago pa man siya ipanganak, pinili na siya at inilaan para sa gawaing ito. Pero sumagot si Jeremias na hindi siya marunong magsalita dahil bata pa siya. Bakit nga ba laging may takot sa public speaking ang mga tinatawag ng Diyos? Sa puntong ito, baka iniisip ng Diyos kung mayroon bang tao sa mundo na hindi reklamador o whiner at susunod na lang agad. Ang bowl ni Moises ay wala siyang skill. Ang kay Gideon ay wala siyang heritage. At ang kay Jeremias naman, sa susunod na slide, ay ang kawalan ng maturity. Ngunit ang pinakakaraniwang bowl ay ang tinutukoy ni Jesus sa Israel. Pinili sila ng Diyos para panatilihin ang katarungan at katuwiran, ngunit paulit-ulit nilang nabigong gawin ito. Ang mensahe ng malaking bahagi ng Biblia ay kapag hindi ninyo ginawa ito, mawawala ang mga bagay na ibinigay sa inyo. May malaking birthright ang Diyos para sa Israel, pero tinanggihan nila ito. Sa Matthew 23, sinabi ni Jesus sa Jerusalem na nais niyang tipunin ang mga anak nito tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, ngunit hindi sila naging handa. Kaya naman, naiwang wasak ang kanilang tahanan. Baka ganito rin ang kwento mo, kaya hindi ka makagawa ng mabuting desisyon dahil pakiramdam mo ay wala kang skill o heritage o baka masyadong bata ka pa. Ang maganda sa Favor Church ay hindi kami naglalagay ng age limit. Kung may gift ka, surrendered ka, at handang sumubok, may lugar para sa iyo rito. Pero sa susunod na slide, baka ang dahilan ay hindi ka lang talaga willing. May malaking birthright para sa iyo, pero ayaw mong magbayad ng kapalit o nag-aalala ka sa sasabihin ng iba. Minsan, ipinagpapalit natin ang ating birthright para sa isang bowl ng hindi ako willing. Sa Hebrews 12, may nakasulat na siguraduhing walang sino man sa inyo ang maging sexually immoral o godless tulad ni Esau. Huminto po muna tayo sa salitang godless. Napaka-confronting po nito. Bakit ito nakaka-confront? Sa Hebrews 11, makikita natin ang mga heroes of faith tulad ni Abraham, Isaac, Moises, Jephthah, Samson, David at Solomon.
Kung gagamitin natin ang ating moral compass ngayon, sino ba ang mas gumawa ng malulubhang pagkakamali? Si Abraham o si Esau? Si Abraham dahil ibinigay niya ang asawa niya sa harem ng Faraon para makinabang sa yaman. Kung may internet o CNN noon, ano kaya ang sasabihin ng mga tao tungkol kay Abraham? Si Moises naman ay pumatay ng tao at ibinaon ito sa buhangin, pero siya pa rin ang pinagsulat ng Diyos ng pundasyon ng Biblia. Si Jephthah ay gumawa ng padalos-dalos na panata na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Si Samson naman ay pumatay ng 30 tao dahil lang sa isang pustahan. At si David ay may 700 asawa. May mga Christian denomination ngayon na hindi papayagang mangaral si David sa kanilang stage, pero binabasa naman nila ang mga isinulat niyang salita ng Diyos nang hindi nakikita ang hypocrisy doon. Si Solomon naman ay may 1,000 asawa. Sino ba ang gumawa ng mas malulubhang bagay? Sila o si Esau? Sila ng malayong malayo. Pero bakit sila pa ang pinarangalan sa Hebrews 11 habang si Esau ay tinawag na godless? Dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nababawasan ng ating mga pagkukulang. Para sa manunulat ng Hebrews, hindi ito tungkol sa dami ng iyong pagkakamali, kundi sa posture ng iyong puso para tuparin ang iyong destiny. Gising sila araw-araw na nakatutok ang puso sa mga posibilidad nila sa Diyos. Ang mga taong may ganoong posture ay mas nagkakamali pa kumpara sa mga taong nabubuhay na parang walang mahalaga. Si Esau ay nabuhay na parang walang mahalaga sa kanya kundi ang susunod niyang urge. Ang salitang godless dito ay nangangahulugang kawalan ng kamalayan sa banal na bagay sa kanyang buhay. Sa susunod na slide, makikita natin kung paano ipinagpapalit ni Esau ang kanyang karapatan para sa isang meal. Pagkatapos niyon, alam nating ninais niyang makuha ang blessing, pero tinanggihan siya. Hindi niya na nabago ang isip ng kanyang ama kahit na umiyak pa siya. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya pinatawad ng Diyos, kundi kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang desisyon habang buhay. Kaya binago nila ang pangalan niya at ginawang Edom, ang taong nagpalit ng kanyang kinabukasan para sa isang bowl. Ang mga magagandang sermon ay hindi lang para sang-ayunan o tutulan, kundi para pag-isipan at i-apply sa buhay natin. Sinabi ko na sa inyo kung ano ang nangyari noon, pero ngayon ay tingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob natin ngayon dahil dito. Sa susunod na slide, itanong natin sa ating sarili, hinahamak ba natin ang ating birthright? Nabubuhay ba tayo na walang mas mataas na layunin? Ang ganitong takbo ng buhay ay magdadala lang sa atin sa paulit-ulit na paglipat mula sa isang urge patungo sa isa pa. Hindi ito panghuhusga sa inyo dahil may malaki rin akong pagkakamali. Hindi rin ito ang oras para isipin mong sana ay nakikinig ang katabi mo. Tungkol ito sa pag-amin kung ang buhay ba natin ay naging serye lang ng pagsunod sa mga panandaliang urge. Palagi nating sinasabi na hindi naman ito mali, pero ang totoo ay ipinagpapalit natin ang birthright para sa isang bowl. At ang nakakagulat dito, ang pulang bagay na mukhang napakaganda noong una ay nauwi lang pala sa isang bowl ng lentil stew o mga walang lasang beans. Next slide po. Ipinagpalit ni Esau ang lahat ng maaari niyang maging para lang sa isang bowl ng beans. Hindi natin gagawin iyon, di ba? Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pag-inom o hindi pag-inom ng alak. Ito ay tungkol sa pagkakaiba ng pag-inom ng isang beer kasama ang kaibigan. O kung pagkatapos ng isa ay magiging 20 na ito. Kung hindi mo alam ang pagkakaiba, pag-isipan mo itong mabuti. Kapag nagsimula ng mawala ang respeto ng asawa at mga anak mo at nawawalan ka na rin ng financial peace pero hindi mo pa ito maiwasan. Pagbukas mo ng ref, nandoon ang alak at pakiramdam mo ay mamamatay ka kapag hindi ka uminom. Pagkatapos mong sumuko, gigising ka kinaumagahan na may hangover, sakit ng ulo at mas mababang respeto mula sa pamilya mo. Maiisip mo na lang na akala mo ay hindi mo kayang mabuhay nang wala iyon, pero sa huli, beans lang pala ito. Ito ang kwento ng bawat adik sa mundo. Akala nila ay mamamatay sila kapag hindi sila nakakuha ng susunod na hit ng droga, pero nawawala ang lahat ng mahalaga sa kanila para lang sa isang bowl ng beans. O baka naman tungkol ito sa isa pang piraso ng cake, kahit alam mong overweight ka at sinabihan ka ng doktor na pre-diabetic ka na. Pagbukas mo ng ref, nandoon ang cake ni Lola
at pakiramdam mo ay kailangan mo ito. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka makakahinto sa isang kagat lang ng cake, kundi uubusin mo ang buong cake, mag-isip-isip ka. Kakainin mo ang buong cake at habang natutunaw pa ang tamis sa iyong dila, maiisip mo na akala mo ay mamamatay ka kapag hindi mo ito kinain. Pero sa huli, beans lang pala ito. Beans lang talaga. O baka naman tungkol ito sa chismis o gossip. Pakiramdam mo ay sasabog ka kapag hindi mo ibinahagi ang narinig mo, kahit na alam mong makakasira ito sa buhay ng ibang tao ng ilang taon. Pagkatapos mong magpadala sa urge na iyan, marirealize mo na beans lang pala ito. Ganon din sa labis na paggastos o overspending sa mall kapag malungkot ka. Makakakita ka ng mga damit na suot ng mga modelong perpekto ang katawan at iisipin mong magiging ganoon ka rin kapag binili mo yon. Pero ang totoo ay hindi. Nakita mo ba ang side profile mo? Ipinagpapalit mo ang iyong financial peace para sa cabinet na puno ng mga damit na hindi naman isusuot. Pagkalipas ng isang buwan, may isip mo na akala mo ay mamamatay ka kung hindi ka gumastos, pero beans lang pala ito. Pati ang mga sasakyan ay ganoon din. Nagtrabaho ang nanay ko sa car business sa loob ng 54 na taon, kaya mahilig ako sa kotse. Pero ang totoo ay masamang investment ito. Nawawalan ng 50% ng halaga ang kotse kada 3 taon at kalahati. Bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kayang bayaran gamit ang perang wala naman tayo para lang i-impress ang mga taong hindi naman natin gusto. At ang mga lalaki ang madalas magkaroon ng car fever. Ang car fever ay ang hindi makatwirang kagustuhan na magmaneho ng bago habang sinasabi sa sarili na mas reliable ito. Nagsisimula kang maghanap sa internet at pumunta sa car dealership kung saan may mga car salesmen na mag-aalok sa'yo. Bibili ka ng kotse na hindi mo kayang bayaran at kapag nagsimula na ang bayaran pagkatapos ng 45 araw, magugulat ka na lang sa laki ng binabayaran mo para sa bagay na bumaba na ang halaga. May isip mo na akala mo ay mamamatay ka kapag hindi mo nakuha ang sasakyang iyon, pero sa huli, beans lang pala ito. Ganon din pagdating sa lust at sexuality. Sa dami ng tao sa kwartong ito, imposible na walang kahit isa sa inyo ang nag-iisip na magkaroon ng affair. Kung iniisip mo iyan ngayon, itigil mo na ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi ako nagpapakapropeta rito o nagsusulat ng kung ano, pero kung bumibilis ang tibok ng puso mo ngayon, tigilan mo na iyang kalokohan na iyan. Ganyan gumana ang lust sa pamamagitan ng dopamine o limerence. Kapag may nakilala ka at nakaramdam ng biglang rush ng dopamine sa utak mo, iisipin mong iyon ang tunay na pag-ibig. Ngunit kapag sumuko ka sa urge na iyan at hinarap ang mga bunga nito, may isip mong beans lang din pala ito. Kaya narito ang buong sermon sa susunod na slide. Ang kwento ba ng buhay mo ay magiging paghabol sa birthright o serye lang ng paglipat mula sa isang urge patungo sa isa pa? May magandang paraan si Jesus para ipaliwanag ito sa Luke 9. Sinabi niya na kung ang sino man ay gustong sumunod sa Kanya, dapat niyang itanggi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross araw-araw o daily at sumunod sa Kanya. Mas madaling pakinggan ang pangungusap na iyan kung walang salitang daily. Parang isang beses mo lang itong gagawin at tapos na. Pero para kay Jesus, hindi lang ito tungkol sa kaligtasan kapag namatay ka na. Tungkol ito sa kalidad ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang kalidad ng iyong buhay ay matatagpuan sa paggising mo araw-araw para mag-surrender muli sa Diyos. Narito ang pinakapundasyon ng Christianity. Hindi mahalaga kung gaano kagulo ang ginawa mo sa buhay mo noon. Gumising ka bukas, mag-surrender kay Jesus at magsimula ka ulit. O kung nagtagumpay ka naman ngayon, gumising ka pa rin bukas, mag-surrender ulit at sumunod kay Kristo. Lahat tayo ay nasa parehong sitwasyon na kailangang magpasakop kay Jesus. Ngayon, nais ko po kayong ipagdasal kung nararamdaman ninyong kinikilos kayo ng Holy Spirit na sumunod sa Kanya, huwag ninyo itong balewalain. Ang unang panalangin ko ay para sa bawat isa sa atin sa kwartong ito. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng biyaya na makita ang kaibahan ng bowl at ng birthright. Bigyan sana niya tayo ng discernment at lakas ng loob na piliin ang birthright at durugin ang bowl sa bawat pagkakataon. Habang naririnig ninyo ang boses ko, magkaroon tayo ng tahimik na sandali kasama ang Panginoon. Nais kong pangalanan mo ang iyong bowl, ang iyong sariling haadam. Baka ito ay sa paggastos, sa alak, sa pagkain, sa gossip, o sa paniniwalang may ibang bagay na magpupuno sa iyong kakulangan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ito po ang aking bowl at ang aking haadam.
tulungan mo po akong durugin ito upang mabuhay ako para sa aking birthright. Baka naman may ilan sa inyo na nakakarinig ng mga salitang tulad ng saved o born again, tulad na lang sa kanta na nagpupuri sa Panginoon dahil tayo ay born again. Baka nagtatanong kayo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Maraming paraan para ipaliwanag ito. Pero ang pinakasimpleng paraan ay ang pag-amin na hanggang ngayon, ikaw ang sumusulat ng sarili mong kwento. Naniniwala ka na ang plano ni Jesus para sa iyo ay mas maganda, kaya nais mong isuko ang iyong buhay sa kanyang lordship. Kung ikaw iyan ngayon at nais mong isuko ang buhay mo kay Jesus dahil paulit-ulit na lang ang kwento mo sa pagsunod sa urges, nais mong mapatawad ang mga kasalanan mo upang masimulan ang bagong kwento. Kung nais mong mag-surrender kay Jesus ngayon, gusto kitang ipagdasal, pero kailangan kong malaman kung sino ka. Pakiusap po, itaas ninyo ang inyong kamay para makita ko kayo. Sino pa po sa buong kwartong ito? Nakikita ko po kayo riyan. Maraming salamat sa pagiging nauna. Napakatapang mo. Nakikita ko rin po kayo sa likod. Napakagandang desisyon yan. Mayroon pa ba? Nakikita ko po kayo riyan, 3 kayo riyan at isa pa rito. Ito po ay isang invitation, hindi ultimatum. Naniniwala kami na ang bersyon ni Jesus sa kwento ng buhay mo ay mas maganda kaysa sa ginagawa mo ngayon at nais naming tulungan kang kumonekta roon. Mayroon pa bang nais sumama sa 10 taong ito? Ipagdarasal ko po kayong lahat ngayon. Tandaan po natin na hindi ito tungkol sa ritual o sa mismong mga salita ng dasal. Kahit 1 milimetrong hakbang patungo kay Jesus ay sasabayan niya ng pagtakbo patungo sa iyo. Ngunit malaking tulong ang paggamit ng mga salita para maipahayag natin ito. Kaya sabay-sabay po nating ipagdasal ito ng malakas para walang mapag-iisa. Ito po ang iyong panalangin at sandali kasama ang Diyos. Kaya nang may sigla at Favor Church gusto, sabay-sabay nating ipagdasal ito. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkamatay mo para sa akin. Ngayong araw naniniwala ako na ang bersyon mo ng aking buhay ay mas maganda kaysa sa aking sariling plano. Kaya isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at tinatanggap ko ang iyong invitation. Ngayong araw na ito, sinasabi ko ang aking yes sa iyo. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Amen.